Ang munting bata at ang mabangis na lobo. Minsan ay namamasyal sa kabukiran ng isang bata nang matanawan niya ang isang papalapit na lobo. Sa sobrang takot ay yumuko siya kaagad sa gitna ng mga damo. Magaling maghanap ang lobo kaya madaling-madali siyang nakita nito. Gusto niyang kumari pa ng takbo pero natatakot ang batang sagpangin siya nito. Huminga ng malalim ang bata at ipinagpa sa Diyos na lang niya ang mangyayari sa kanya. Maria, maawa kayo, Ginoong Lobo. Huwag sana ninyo akong kainin. Mabait na bata po ako. Ngumisi ang lobo at mayabang na inilabas ang nangangislap na mga pangil upang lalong takutin ang kaharap. Sapagkat busog pa sa kakakain pa lamang na bibe sa katihan, minabuti ng lobo na idaan sa isang pagsubok ang nangangatog na bata. O sige, hahayaan kitang makalayo kung masasabi mo sa akin ang tatlong bagay na sa ganang sarili ay may katotohanang hinding-hindi ko mapapabulaanan. Namimalag ang mga matang mabilis na nag-isip ang pobreng bata, kahit nangangalog ang baba ay pinasimulan niya ang pagpapatotoo. Una, sabi nito sa tinig na pilit na pinalalaki, kaawa-awa ang kalagayan ko kaninang makita mo ako. Tama, mabilis na pagsang-ayon ng lobo. Ikalawa, lalong kaawa-awa ang kalagayan ko ngayong nasukol mo na ako. Aba, tama ka rin dyan, patanggo-tanggang pagsang-ayon ng nakatitig na lobo. At ang pangatlo, huminga ng malalim ang bata at buong tapang na nagsabing, galit ako sa mga lobo sapagkat wala silang pusong umunawa sa lahat ng bagay na pinapatay at kinakain nila. Ginulat ng bata ang lobo na noon ay napatulala sa katotohanang ipinauunawa. Mapalad ang bata na nakubkob din nito ang damdaming makatarungan ng lobong isinusukas sa kasamaan. Sa pagkapahiya ng lobo ay ibinigay nito ang kalayaan sa matalinong batang nanindigan sa katalinuhan at katapangan.